Alam nyo, minsan, yung mga sagot sa pinakamabibigat nating problema, hindi yan basta-basta lumalabas. Minsan, para silang mga banal na palaisipan na kailangan pa nating buuin. Ngayon, samahan nyo akong pumasok sa isang mundo kung saan ang mga panaginip, mga pangitiin, at mga mahiwagang mensahe, yan pala ang nagiging susi para makaunawa at gumaling. Okay, so nagsimula ang lahat sa isang panaginip. Isang gabi bigla na lang daw naggising si Narciso Olalo dahil may boses siyang naririnig. Boses ng isa sa mga tagasunod niya, si Jasmine. Pero sabi niya, hindi to ordinaryong pagtawag eh. May bigat, parang may damdamin na hindi masabi ng diretsyo. Ano kaya yon? At dito na nga papasok yung una nating palaisipan. Ano ba talaga yung mensaheng hindi kayang sabihin ni Jasmine? Ano yung bigat sa boses niya na narinig pa sa isang panaginip? Pero teka, hindi lang pala si Jasmine ang may misteryo. May isa pa, si Lolita. Isa ring tagasunod. Yung paggaling niya sa sakit, parang biglang huminto. At ang tanging clue, isang pangitahing tungkol sa isang batang babae. So, dalawang babae, dalawang magkaibang problema, pero parehong konektado sa mga mensaheng kailangan pang intindihin. Dalawang puzzle na yan, dalawang taong naghahanap ng sagot. Pero bago nating subukang buuin ang mga yan, di ba dapat kilalanin mula natin kung sino yung nasa gitna ng lahat ng to? Yung taong nakakatanggap mismo ng mga mensahe. Sino nga ba si Narciso Olalo? So paano niya ba nakikita ang sarili niya? Well, ayon mismo sa sinulat niya noong 2015, hindi raw siya propeta o mensahero. Ang tawag daw sa kanya ng Diyos ay calling. Ang ibig sabihin daw nun, para siyang instrumento. Kapag may mensahe ang Diyos para sa mga tao, siya yung tinatawagan para iparating kung ano yung gustong sabihin. At ito, importante tong pagkakaiba na to para sa kanya ha. Kasi habang may mga nagsasabi na isa siyang false prophet, ang giit niya, isa lang siyang ordinaryong instrumento. Hindi raw siya kumukuha ng pera para dito. At naniniwala siyang ang Diyos at hindi siya ang tunay na may kakayahang magpagaling. Yan ang paglilinaw niya sa papel niya. Okay, game na ba? Balikan natin yung unang-unang misteryo, yung paghinto niyang paggaling ni Lolita. Paano nga ba humokonekta ang isang pangitain tungkol sa isang batang inaampon sa kalagayan niya? Tara, pakinggan natin yung naging pag-uusap nila. So, imagine niyo to. Nasa isang Zoom call sila. Tapos, sinimulan ni Narciso ang pagtatanong. Simple lang, diretso sa pagkabata ni Lolita. Naging black sheep ka ba? Naging pasaway ka ba sa magulang mo? Dito, sinusubukan niyang iugnay yung panghitim sa isang posibleng naging kasalanan o pagkasway noon. Pero, ang sagot ni Lolita, mabilis, diretso, hindi. Git pa niya. Mabait daw talaga siyang anak. Dito parang dead end. Hindi ito yung sagot na tugma sa pangitin, di ba? Okay, so dead end yung unang tanong. Kaya sumubok si Narciso ng ibang anggulo, mas malapit na sa tema ng pangitian. Tinanong niya, hindi ka ba inampon o kinupkop ng ibang tao? Ito na yon, yung direktang tanong, kung siya ba mismo yung bata sa bisyon. At sa pangalawang beses, umiling ulit si Lolita. Hindi nangyari. Naku, lalong lumalalim yung misteryo. Kung hindi naman pala tungkol sa anya, anong ibig sabihin nung pangaitin? At dito na nangyari yung plot twist. Ipinaliwanag ni Narciso na, minsan ang mga mensahe hindi yan laging literal, para siyang parabola. Ang pangiti niyan ay hindi pala tungkol sa pagiging ampon niya, kundi tungkol sa anak niya. At bigla, bumuhos ang lahat. Doon na umamin si Lolita na oo, nagkaroon na siya ng anak. At 2 araw pa lang pagkapanganak, ipinaampon na niya sa sarili niyang pinsan. Yung bigat ng damdamin yung lihim na yon na matagal niyang dinala, yun pala, ayon sa kanila, ang humaharang sa pagaling niya. At sa pag-aming yon, parang may nabuksang pinto. Okay, that's one puzzle down. Ngayon, lipat naman tayo sa pangalawa. Naalala niyo pa ba yung boses sa panaginip? Yung boses ni Jasmine na may dalang mabigat na damdamin? Alamin naman natin kung anong kwento sa likod nun. So, para mas maintindihan natin kung saan nanggagaling yung bigat sa boses ni Jasmine, kailangan nating i-trace yung mga nangyari sa kanya. Nagsimula to sa pasasalamat, nakuha niya yung trabahong pinagdasal niya. Pero paglipas ng panahon, na-overwhelm siya sa stress. Unti-unting lumayo sa pananampalataya. Dumating sa punto na gusto na niyang mag-quit.
Tapos, isang araw habang nasa biyahe, nanalangin siya. Humingi siya ng tawad kasi pakiramdam niya ungrateful siya. At ilang segundo lang pagkatapos nun, boom, nasangkot sila sa isang malaking aksidente. Ligtas siya, pero yun na pala ang naging wake-up call niya. Ayun, so doon na nag-connect ang lahat. Yung mabigat na damdaming narinig pala sa panaginip, yun yung sobrang bigat ng konsensya at pagsisisi na nararamdaman ni Jasmine pagkatapos nung muntik kang trahedya. Ito yung pasanin na hindi niya masabi. So, ano ba talaga ang nakita natin sa kwento ni Lolita at ni Jasmine? Kung titingnan nating maigi, hindi lang to dalawang random na pangyayari. Parang may pattern, di ba? Isang proseso o parang mapa na ginagamit nila para bigyan ng kahulugan ang mga hamon ng buhay. Para may sunusunod silang 4 na hakbang, una, mayroong palaisipan, isang problema kasama ng isang mensahe. Pangalawa, yung pagtatanong, yung paghahanap ng connection. Pangatlo, at ito yung crucial, yung pag-amin kung saan nilalabas ng tao yung isang nakatagong sakit o lihim. At sa huli, yung resolusyon, kung saan yung problema nagiging isang aral na nagbibigay ng linaw at kaluwagan sa pakihamdam. Sa huli, yung mga kwento nila, di ba, parang salamin din ng isang malalim na pangangailangan nating lahat, ang maghanap ng kahulugan. Sa paraan nila, sa pamamagitan ng mga banal na palaisipan, nabibigyan nila ng saysay ang sakit at trahedya. At yan ang tanong na iniiwan ko sa inyo. Ano man ang ating paniniwala, paano nga ba natin binubuo ang mga kwento para magkaroon ng saysay ang sarili nating mga buhay?